Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang ang karunungang bigay ng salita ng Diyos, ang gabay sa buhay na walang hanggan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 12 kabanata. Ang tanong tungkol sa Sabat. Hindi nagtagal, si Jesus ay naglalakad sa ilang bukirin ng trigo sa isang Sabat. Ang kanyang mga alagad ay nagutom, kaya nagsimula silang mamitas ng mga uhain ng trigo at kumain ng butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Makinig, labag sa ating kautusan na gawin ito ng iyong mga alagad sa Sabat." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David noong panahong siya at ang kanyang mga tauhan ay nagugutom? Siya ay pumasok sa bahay ng Diyos at siya at ang kanyang mga tauhan ay kumain ng tinapay na inihandog sa Diyos, kahit nalabag sa batas para sa kanila na kumain ito. Ang mga pari lamang ang pinapayagang kumain ng tinapay na iyon. O hindi ba ninyo nabasa sa kautusan ni Moises na tuwing Sabat ang mga pari sa templo ay talagang lumalabag sa batas ng Sabat, ngunit hindi sila nagkasala? Sinasabi ko sa inyo na mayroong isang bagay dito na mas dakila kaysa sa templo. Ang sabi ng kasulatan, kabaitan ang gusto ko, hindi paghahain ng hayop. Kung talagang alam ninyo ang ibig sabihin nito, hindi ninyo hahatulan ang mga taong walang kasalanan, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat." Ang lalaking paralisado ang kamay. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at pumunta sa isang sinagoga, kung saan may isang lalaking paralisado ang kamay. May mga taong naroon na gustong akusahan si Jesus ng mali, kaya tinanong nila siya, "Labag ba sa ating kautusan ang magpagaling sa Sabat?" Sumagot si Jesus, "Paano kung ang isa sa inyo ay may tupa at nahulog ito sa malalim na hukay sa araw ng Sabat? Hindi ba niya ito hahawakan at bubuhatin? At ang isang tao ay higit na mahalaga kaysa sa isang tupa. Kaya nga, pinahihintulutan tayo ng ating kautusan na tumulong sa isang tao sa Sabat." Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaking paralitiko ang kamay, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat niya ito at ito ay naging maayos muli tulad ng isa. Pagkatapos ay umalis ang mga Pariseo at nagplanong patayin si Jesus. Hinirang na lingkod ng Diyos. Nang marinig ni Jesus ang tungkol sa balak laban sa kanya, siya ay umalis sa lugar na iyon at maraming tao ang sumunod sa kanya. Pinagaling niya ang lahat ng may sakit at inutusan silang huwag sabihin sa iba ang tungkol sa kanya. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, "Narito ang aking lingkod na aking pinili, ang aking iniibig at siyang aking kinalulugdan. Ipadadala ko sa kanya ang aking espiritu at
ipahahayag niya ang aking paghatol sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw o gagawa ng malakas na talumpati sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang baluktot na tambo, ni papatayin man ang kumikislap na lampara. Siya ay magpapatuloy hanggang sa magtagumpay siya sa katarungan. At sa kanya ilalagak ng lahat ng tao ang kanilang pag-asa. Jesus at Beelzebul. Pagkatapos, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang lalaking bulag at hindi makapagsalita dahil may demonyo siya. Pinagaling ni Jesus ang lalaki upang siya ay makapagsalita at makakita. Ang mga tao ay namangha lahat sa ginawa ni Jesus. Siya kaya ang anak ni David? Nagtanong sila. Nang marinig ito ng mga Pariseyo, sumagot sila. Nagpapalaya siya ng mga demonyo dahil lamang binigyan siya ng kanilang pinunong si Beelzebul ng kapangyarihan na gawin iyon. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa kanila, anumang bansa na hatiin ang sarili sa mga grupo na lumalaban sa isa't isa ay hindi magtatagal. At alinmang bayan o pamilya na maghati-hati sa sarili sa mga grupo na nag-aaway sa isa't isa ay mawawasak. Kaya kung ang isang grupo ay nakikipaglaban sa isa pa sa kaharian ni Satanas, nangangahulugan ito na nahahati na ito sa mga grupo at malapit nang maghiwa-hiwalay. Sinasabi ninyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo dahil binibigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan na gawin iyon. Kung gayon, sino ang nagbibigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na palayasin sila? Ang ginagawa ng sarili ninyong mga tagasunod ay nagpapatunay na mali kayo. Hindi si Beelzebul kundi ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, na nagpapatunay na ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa inyo. Walang sino man ang makapapasok sa bahay ng isang malakas na tao at maaagaw ang kanyang mga ari-arian, maliban kung itali muna niya ang malakas na lalaki. Pagkatapos ay maaari na niyang dambungin ang kanyang bahay. Ang sinumang hindi para sa akin ay talagang laban sa akin. Ang sinumang hindi tumulong sa akin na magtipon ay talagang nagkakalat. Dahil dito sinasabi ko sa inyo, ang mga tao ay maaaring mapatawad sa anumang kasalanan at anumang masamang bagay na kanilang sinasabi. Ngunit, ang sinumang magsalita ng masama laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsabi ng laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, ngayon o magpakailanman. Ang puno at ang bunga nito. Upang magkaroon ng magandang bunga, kailangan mong magkaroon ng malusog na puno. Kung mayroon kang mahinang puno, magkakaroon ka ng masamang bunga. Nakikilala ang isang puno sa uri ng bungang ibinubunga nito. Mga ahas kayo, paano kayo magsasabi ng mabubuting bagay kung kayo ay masama? Sapagkat sinasalita ng bibig kung ano ang laman ng puso.
Ang mabuting tao ay nagdudulot ng mabubuting bagay mula sa kanyang kayamanan ng mabubuting bagay. Ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang kayamanan ng masasamang bagay. Makatitiyak kayo na sa araw ng paghuhukom, ang lahat ay kailangang magbigay ng pananagutan sa bawat walang kwentang salita na kanyang binigkas. Ang inyong mga salita ang gagamitin para hatulan kayo, para ideklara kayo kung inosente o nagkasala. Ang pangangailangan para sa isang himala. Pagkatapos ay nagsalita ang ilang guro ng kautusan at ilang pariseo. "Guro," sabi nila, "gusto naming makita kang gumawa ng isang himala. Napakasama at walang Diyos ang mga tao sa ngayon." Bulalas ni Jesus. "Humihingi kayo sa akin ng himala? Hindi. Ang tanging himala na ibibigay sa inyo ay ang himala ng propetang si Jonas. Sa parehong paraan na si Jonas ay gumugol ng 3 araw at gabi sa ikalaliman ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga-Nineve at pararatangan kayo, sapagkat tumalikod sila sa kanilang mga kasalanan nang marinig nila ang pangangaral ni Jonas. At sinasabi ko sa inyo na mayroong isang bagay dito na mas dakila kaysa kay Jonas. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang reyna ng Sheba at pararatangan kayo, sapagkat naglakbay siya mula sa kanyang bansa upang makinig sa matalinong turo ni Haring Solomon. At tinitiyak ko sa inyo na mayroong isang bagay dito na mas dakila kaysa kay Solomon. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag ang isang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, ito ay naglalakbay sa tuyong lupain upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung hindi ito makahanap ng isa, sabi nito sa sarili, "Babalik ako sa bahay ko." Kaya't bumalik ito at nakitang walang laman, malinis at maayos ang lahat. Pagkatapos ay lalabas ito at magsasama ng 7 pang espiritu na mas masahol pa kaysa sa kanya, at sila ay pumaroon at maninirahan doon. Kaya kapag natapos na ang lahat, mas masama ang kalagayan ng taong iyon kaysa noong una. Ito ang mangyayari sa masasamang tao sa panahong ito. Ina at mga kapatid ni Jesus. Nagsasalita pa si Jesus sa mga tao nang dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Nakatayo sila sa labas, hinihiling na makausap siya. Kaya isa sa mga tao doon ay nagsabi sa kanya, "Tingnan mo, ang iyong ina at mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at nais nilang makipag-usap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina? Sino ang mga kapatid ko?" Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Tingnan ninyo, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Ang sino mang gumagawa ng nais ng aking Ama sa langit na gawin niya ay aking kapatid na lalaki, aking kapatid na babae, at aking ina." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit.
Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.